Kumusta? Sige, upo ka muna. Okay, himayin natin ito. Sa araw na ito, may nakalatag sa harapan natin na isang mabigat at kakaibang set ng mga dokumento. Para sa iyo na laging uhaw sa mga bagong pananaw at gustong intindihin kung paano gumagana ang isip ng tao, tamang-tama ang pagtambay mo rito ngayon. Hindi tayo magbabasa ng isang nakakantok na aklat ngayon. Oo, eksakto. Ang titignan natin ngayon ay mga personal na posts sa social media at isang napakahabang audio recording. Isang file na nakapangalan bilang videoproject6.m4a. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa isang nangangalang Narciso Olalo na nai-record mula huling bahagi ng Pebrero hanggang sa simula ng Marso taong 2025. At alam mo ba kung ano ang pangkalatang pamantasan na ibinigay niya rito? Mensahe ng Diyos. Grabe, di ba? Mensahe ng Diyos. Isang napakabigat na titulo. At kapag pinakinggan mo yung kabuuan ng material, hindi lang ito basta mga simpleng pangaral. Puno ito ng mga detalyadong panaginip, mga panghihinay na tila eksena sa pelikula, at mga direktang panawagan na punong-puno ng matinding emosyon. Ito ay isang malalim na pagsilip sa isipan ng isang tao na buong pusong naniniwala na siya ay direktang kinakausap ng lumikha. At doon talaga nagiging kapanapanabik ang usapan natin. Ang layunin natin sa masusing pagtalakay na ito ay intindihin yung mga mabibigat na simbolismong ginagamit ni Olalo. Titingnan natin yung mga babala niya tungkol sa tinatawag niyang katapusan ng mundo. At syempre, hindi natin maiiwasan itutuhimayin din natin ang kanyang mga napakatalim at direktang pag-atake sa mga malalaking institusyong panrelihiyon. At bago natin buksan ang mga detalyeng iyan, gusto ko lang linawin sa'yo na nakikinig, napakabigat at medyo madilim ang mga sasabihin natin ngayon. Ang mga nilalaman ng audio file ni Olalo ay direktang inaatake ang simbahang Katoliko, ang mga pare, ang mga madre at maging ang Santo Papa. May mga gagamitin siyang salita na lubhang kontrobersyal at sensitibo. Klaruin lang namin na bilang mga gabay mo sa pagsusuring ito, nandito lang tayo para iulat at suriin kung ano ang nasa isip at sinabi ni Olalo. Walang halong husga. Oo, walang husga. Hindi natin sinasabing tama siya at hindi rin natin siya kinokondena. Nandito tayo para pag-aralan ang mensahe base sa mismong material. Wala tayong pinapanigan. Salamat sa paalalang yan. Kailangan talaga nating ilatag yun dahil grabe ang mga eksenang ikukwento natin ay medyo nakakagulat. Gusto kong simulan natin sa kanyang unang pangitain. Pebrero 28. May naitala siyang panaginip kung saan nasa loob daw siya ng isang bahay. Dahil madilim at gabi na, naisip niyang isara ang mga pintuan. Pero habang naglalakad siya, nakakarinig siya ng mga boses ng mga taong kilala niya. Mga boses sa dilim. Nagsasalita sila sa dilim. Sinubukan niyang buksan ng switch ng ilaw, pero sira. Ayaw magbukas. At heto yung nakakakilabot na bahagi. Alam niya sa sarili niya na ang ilan sa mga taong kausap niya sa dilim ay mga patay na. Ang talagang nakakabilib dito ay kung paano niya hinahabi ang mga espiritual na elemento sa mga simpleng bagay sa bahay. Isipin mo yung sirang switch ng ilaw. Sa pagsusuri ng panaginip at sa mismong paniniwala ni Olalo, ang kawalan ng ilaw at ang sirang switch ay madalas na sumisimbolo sa pagkawalan ng kontrol ng tao sa kanyang paligid. Hindi makontrol yung nangyayari. Eksakto! Hindi mo makontrol ang paglipat mula sa mundo ng mga buhay patungo sa mundo ng mga patay. Tapos dumiretso raw siya sa kusina at doon may nakita siyang isang babae na nakatalikod at papunta sa pintuan palabas. Imbes na matakot, tinawag niya ito ng malakas. Sabi niya, "Sino ka?" Biglang naglaho yung babae. Naisip niya na multo ito pero hindi siya tumakbo at hinamon pa niya. Sabi niya, "Magpakita ka kung anong gusto mo, kausapin mo ako. Hindi ako natatakot sa mga kaluluwa." Isang napakatapang reaksyon. At yan ang nagtatakda ng karakter ni Olalo sa buong recording. Hindi siya biktima sa kanyang mga panghinihin. Siya ay isang aktibong kalahok. Totoo yan. Pero biglang may humawak sa kanya at sa sobrang gulat, napasigaw siya ng Jesus name, Jesus name. At nung sinabi niya iyon, imbis na mawala, biglang dumami ang mga kaluluwang nagpakita sa kanya. Tila may gusto silang lahat sabihin.
Sobrang dami nila, hanggang sa nagising siya na parang sakal na sakal at hindi makahinga. Akala daw niya mamamatay na siya. Anong ibig sabihin noon para sa kanya? Ayon mismo sa pag-aanalisa ni Olalo sa kanyang audio file, hindi iyon isang ordinaryong bangungot. Isa itong matinding babala na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Naninimaya siya na ito ay isang espiritual na pagsasanay. Kumbaga, pinaghahandaan siya ng Diyos para sa isang panahon na kahit gising siya, makakausap niya ang mga kaluluwang nasa paraiso. Para maging tulay. Tama. Ang tingin niya sa sarili niya dito ay isang tulay, isang mensahero na kukuha ng mga huling habilin ng mga patay upang iparating sa mga mahal nila sa buhay na naiwan dito sa lupa. Kaya nagiging tulay siya sa mga kaluluwa. At kung pag-uusapan natin ang katapusan ng mundo, ikonekta natin yan doon sa isa pa niyang panaginip na nirecord niya noong Pebrero 27 naman. Naglalakad daw siya sa isang lugar sa Pilipinas. Gabi ulit. At napansin niya na may napakaraming lamok. At hindi lang basta lamok ang eksaktong paglalarawan niya, ang dami daw ng lamok ay parang harina na isinaboy. Harina na isinaboy. Oo, may malalaki, may maliliit. Tapos pumasok siya sa isang bahay at nakita niya ang nanay niya na natutulog. Bukas ang bintana. Kinakagat ng napakaraming lamok yung nanay niya, mga lamok na busog na sa dugo. Pero hindi man lang ito gumagalaw. Pinagahampas ni Olalo yung mga lamok at doon niya naisip, kaya hindi nasasaktan ng nanay niya ay dahil matagal na itong patay. Bakit lamok? Ano ang koneksyon nito sa katapusan ng mundo? Napakalinaw ng naging interpretasyon ni Olalo rito. Ang mga lamok para sa kanya ay direktang representasyon ng mga darating na matinding sakit, particular niyang binanggit ang dengue. Ito raw ay ang mga sinyales ng papalapit na paghuhukom. At yung detalye na hindi nasasaktan ng kanyang yumaong ina ay pinapakita nito na ang mga parusa at sakit na ito ay mararanasan lamang ng mga nabubuhay. Sila lang ang magdurusa. Oo, ang mga taong naiwan sa lupa ang magdurusa sa mga huling pagsubok na ito habang ang mga patay ay ligtas na sa pisikal na sakit. Napakabigat ng mga imaheng iyon. Kaya kung susumahin natin yung unang bahagi, ang isip ni Olalo ay nakatutok sa kamatayan, mga kaluluwa at mga salot. Pero mula sa mga kaluluwa at sakit, gusto kong lumipad tayo dun sa pinakakakaiba at totoong pinakadetalyadong panaginip niya sa lahat. Handa ka na ba rito, ha? Kasi ito talaga yung nagpamamanga sa akin sa tindi ng simbolismo. Sige, himayin natin yan. Noong Pebrero 28 pa rin na naginip siya na naglalakad siya at pumasok sa isang napakalaking gusali. Pagpasok niya, napagtanto niya na isa pala tong napakalawak na simbahan. At sa loob, may isang lalaki na naglilinis. At hulaan mo kung ano ang ginagamit ng panglinis ng lalaking ito sa loob ng isang napakalakihang simbahan. Yun nga isang walis tingting. Bakit walis tingting? Bakit hindi modernong panglinis? Na mga tuyong dahon at alikabok sa bakuran. Ang paggamit nito sa loob ng isang marangyang simbahan ay nagpapakita ng isang malaking kaibahan. At sino ba ang nakita niyang may hawak nito? Tumingala raw siya para tingnan yung naglilinis tapos nakita niya si Jesus pala yung lalaking may hawak ng walis tingting. Sabi pa ni Olalo sa panaginip, ikaw pala yan best friend. Akin na nga yung walis mo, ako ang maglilinis sa mga gagamba na yan. Kasi pagtingala niya, napansin niya na ang daming saput ng gagamba sa kisame ng simbahan. At inabot naman daw ni Jesus yung walis sa kanya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, kailangan nating himayin ng maigi kung ano ang kinakatawan ng mga gagamba at sapot sa paniniwala ni Olalo. Dahil ito ang pinakasentro ng kanyang kritisismo. At hindi ito ordinaryong gagamba. Nung tumingin daw siya sa isang sulok, may nakita siyang 3 higanting gagamba. Pakinggan mo ito ha, kasing laki daw ng bola ng basketball ang mga katawan. Bola ng basketball? Oo, ganun kalaki. Pero ang nakakapagtaka, kahit ang laki nila, napakahina na naman ang mga ito. Halos makabitaw na sila sa sarili nilang sapot. Sinungkit niya ito ng walis at sa isang sagilang nahulog ang mga higanting gagamba. Dito pumapasok ang napakatalim na pananaw ni Olalo sa lipunan. Pinaliwanag niya ng buong linaw sa recording kung ano ang ibig sabihin nito. Una, ang sapot. Ang sapot daw ay ang bitag. Kinakatawan nito ang mga turo, doktrina at ritual ng mga pari at pastor.
Ayon sa kanya, kapag nahulog ka sa mga turong ito, para kang insekto na nabalot sa sapot. Hindi ka na makakawala, na kontrol na ang isip at buhay mo. Grabe. Kinukumpara niya ang mga doktrina sa isang bitag na nakakamatay. Paano naman yung mga gagambang kasing laki ng basketball? Iyon daw ang Santo Papa at ang mga kaparian. Sinabi ni Olalo na kaya sila naging ganun kalaki at kataba ay dahil busog na busog sila mula sa yaman, pera at donasyon ng mga taong nakulong sa kanilang bitag. Ito ay isang pag-atake na madalas gamitin laban sa mga institusyon. Ipinipinta niya ang simbahan bilang isang negosyo na yumayaman sa kahirapan at bulag na pagsunod ng mga ordinaryong tao. At pansinin mo na sa panaginip, ang mga gagamba ay malalaki pero mahina na. Oo, muntik na mahulog. Para kay Olalo, nangangahulugan ito na nawawala na ng totoong kapangyarihan ang simbahan at madali na itong pabagsakin. At nung mahulog yung mga gagamba, akmang dadamputin daw ito ni Jesus. Pero pinigilan siya ni Olalo, sabi niya wag baka makagat ka. Tapos naisip ni Olalo na kumuha ng malaking pandakot, walisin yung mga gagamba papunta sa putik at buhusan ng kumukulong tubig. At ang nakakagulat na sagot ni Jesus sa kanya, kung ano iyong naisip mo, yun din ang naisip ko. Yun ang dapat sa kanya, siya ang dahilan kung bakit ang tao napapahamak. Sumanga-ayon si Olalo at nagising siya. Ang putik at mainit na tubig, malinaw na representasyon yan ng impyerno at walang hanggang parusa. Ngunit ang pinakamahalagang detalye rito ay ang interaksyon nila ni Jesus. Ibinigay ni Jesus ang walis kay Olalo. Sinabi ni Jesus na tama ang naisip niyang parusa. Ano ang ibig sabihin nito? Sinasabi ni Olalo sa mga tagapakinig niya na siya ang piniling instrumento. Hindi na raw kailangan ng mga pare o institusyon. Siya na mismo. Siya, isang ordinaryong tao, ang inatasan mismo ng Diyos para maglinis ng kalat na ginawa ng relihiyon. Isa itong napakalakas na pag-angkin ng otoridad. Kaya kung susumahin natin tong bahaging ito, para sa iyo ang nakikinig, sa paningin ni Olalo, ang simbahan ay isang napanganig na bitag, ang mga pare, ang mga gagamba na nambibiktima sa mga tao at siya ang tagapaglinis na binigyan ng basbas ng langit. Napakabigat na pahayag niyan. Pero hindi pa siya huminto dyan. Kung akala mong matindi na yung banat niya sa mga pare, mas malala pa yung naging atake niya sa mga madre doon sa isa pang pangitain noong Marso 2. Ito yung bahagi kung saan nagiging mas komplikado at mas sensitibo ang diskusyon natin. Muli nating ipapaalala na tayo ay nag-uulat lamang ng nilalaman ng audio file. Kailangan mong kumapit dahil talagang walang preno ang mga sinabi niya rito. Nananigip siya na nagkatitigan sila ng isang madre, walang nagsasalita, tapos nakarinig daw si Olalo ng boses ng Diyos na nag-uutos sa kanya. Ang utos, sabihin niyang nang harapan sa madre kung ano ang totoong dahilan kung bakit itinatag ang mga madre. At ano daw ang dahilan? Sinabi niya sa madre na binuulang sila ng mga pare para maging utusan. Pero may mas mabigat pa siyang isinumbat na ang mga madre daw ay ginawa bilang mga aliping sekswal at parawsa ng mga kaparyaan. Idinagdag pa niya na mismo ang Santo Papa raw ang nagsabi nito base sa mga nabalitaan niya. Tahimik lang daw ang madre sa pangitain, tila may lungkot sa mata. Ang ginagawa ni Olo ay ako isang sadyang pagwasak sa konsepto ng kabanalan na ikinakabit ng lipunan sa mga madre. Sa tingin niya, ang pagpapakilala sa kanila bilang mga banal at puro ay isang malaking ilusyon at panlinlin lang na ginawa ng simbahan para itago ang kanilang mga kasalanan. Pero paano niya nakukumbinsi ang mga tagapakinig niya na hindi lang ito pawang panaginip o gawa-gawa lang ng isip niya? Kasi kahit sino pwedeng magsabi na nananakinip siya ng ganyan, di ba? Diyan papasok ang kanyang pamamaraan ng pagpapatunay. Hindi lang siya nagbibigay ng espiritual na pangitin, naglalatag din siya ng tinatawag niyang ebidensya mula sa totoong buhay. Ikinokonekta niya ang kanyang mga panaginip sa mga pang-araw-araw niyang karanasan. Ay kinuwento niya yung tatlong magkakaibang insidente. Una, nangamot daw siya ng isang babae sa balingguan. Amamin daw itong babae na isa siyang dating madre at 35 taon niyang itinago na naging karelasyon niya ang isang pare at naging parausan siya nito.
Isang napakabigat na pag-amin. Tapos pangalawa, nasa loob daw siya ng bus mula Balingguan papuntang Cagayan de Oro. Narinig niya mismo ang dalawang madre sa upuan na pinag-uusapan at pinagchichismisan ang isang pare na nakipagrelasyon sa isang madre. At pangatlo, may ginamot siyang madre na nasa Cebu gamit ang video call. Nung sinabihan niya ng diretsahan tungkol sa mga pang-aabuso sa loob ng kumbento, ang sagot daw ng madre ay, "Totoo po yan, sir. Ginagamit niya ang mga ito para sabihing, nakikita niyo ang mga panginginin ko ay nagkakatotoo sa realidad." Ito ay naglalabas ng isang mahalagang katanungan. Sa dami ng kanyang hinuhusga, sino ba si Ulalo sa sarili niyang paningin? Kung inaatake niya ang mga pari bilang makasalanan, inaangkin ba niya na siya ang banal? Dito nagiging balanse at talagang kapanapanabik ang kanyang personal na paniniwala. Mariin at paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya banal. Teka, paanong hindi siya banal kung kinakausap siya ng Diyos at may kapangyarihan siyang manggamot? Yan ang nakakagulat doon. Ayon sa kanya, iisa lang ang banal, si Jesus. Dahil si Jesus lang daw ang ipinaglihi mula sa Espiritu Santo na walang ginamit na similyan ng lalaki. Kaya nililinaw ni Ulalo na hindi siya Diyos at lalong hindi siya banal. Isa lamang siyang ordinaryong tao, makasalanan din, ngunit binigyan siya ng tinatawag niyang kapangyarihan ng isip. Paano ba gumagana yung kapangyarihan ng isip na yan? Parang paglabas ba ng kaluluwa sa katawan? Oo, may pagkagano ng konsepto niya. Ayon kay Ulalo, kapag siya ay natutulog, ang kanyang espiritu ay nakakalabas sa kanyang pisikal na katawan. Nakakagalaw ito sa ibang dimensyon, ito ang dahilan kung bakit siya ay nakakakita ng mga kaluluwa at nakakausap ang presensya ng Diyos. Tungkol naman sa panggagamot, iginigiit niya na hindi sa kanya galing ang kapangyarihan. Ang boses niya ay nakakapagpapagaling dahil isa lamang siyang sisidlan o kasangkapan na ginagamit ng Diyos para magparating ng mensahe. Iyan ang rason kung bakit galit na galit siya sa simbahan dahil naniniwala siya na ang totoong pananampalataya ay nakabatay sa direktang koneksyon sa Diyos at hindi sa pamamagitan ng isang institusyon na nanghihingi ng pera at bulag na pagsunod. Mula sa mga mabibigat na konseptong ito, mga kaluluwa, gagamba, mga madre at kapangyarihan ng isip, may isang parte sa audio recording na nagbigay sa akin ng matinding pagkakalito. Kasi biglang nagiba ang tono niya. Ikinuwento niya yung tungkol sa isang bata na mga 3 o 4 na taong gulang na binigyan niya ng hotdog tapos nabilaukan. Isang napakabilis na paglipat mula sa pagdedeklara ng katapusan ng mundo patungo sa isang pang-araw-araw na aksidente. Bigla siyang naging tagapagturo ng unang lunas. Nakaramdam daw siya ng sobrang takot. Pero imbis na umasa lang sa kapangyarihan ng isip niya o magdasal ng nakapigit, may ginawa siyang napaka-praktikal. Pinayuko niya yung bata at pinukpok ng pinukpok ang likod hanggang sa mailuwa yung nakabarang hotdog. Ginawa niya itong halimbawa para sabihin na iniligtas siya ng Diyos sa kapahamakan at nagbigay pa siya ng payo sa mga magulang kung paano ito gagawin kapag nangyari sa mga anak nila. Bakit kaya niya isiningit ang kwentong ito sa gitna ng kanyang mga nakakatakot na mensahe? Dahil binabalanse nito ang kanyang image. Ipinapakita niya na siya ay nakatuntong pa rin sa lupa. Ang pagbibigay ng praktikal na unang lunas na nakapagligtas ng buhay ay nagpapatibay sa ideya na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan niya hindi lang sa pagpapaliwanag ng panaginip kundi sa mga pisikal na aksyon na nagliligtas ng buhay. Mas madaling magtiwala sa isang tagapagbalita kung nakikita mong kaya niyang solusyonan ang mga simpleng problema mo sa araw-araw. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na matiyagang nakinig sa lahat ng himay natin mula sa panaginip na madilim hanggang sa nagwawalis na Jesus, ano ang halaga nito? Ang mga sangguniang ito na galing kay Narciso Ulalo ay hindi lang basta koleksyon ng mga kwentong kababalaghan. Nagbibigay ito sa atin ng napakaklarong halimbawa kung paano nagiging napakalakas na puwersa ang mga personal na pangitiin upang hamunin ng mga higanting institusyon na daang taon nang nakatayo. Ipinapakita nito na ang tao ay may malalim at matinding pagnanais na makahanap ng direktang koneksyon sa kabanalan, isang koneksyon na malaya sa dikta ng relihiyon at walang hinihinging kapalit. Sa huli, 3 bagay lang ang hinihingi ni Ulalo sa mga nakikinig sa kanya:
pagbabago ng sarili, tunay na pagsisisi at lubos na paniniwala sa Diyos. Gusto kong iwan sa iyo bilang ating tagapakinig ang isang katanungan na maaari mong pag-isipan pagkatapos nito. Nakita natin kung gaano kadetalye at kakulay ang mga atake ni Olalo sa simbahan, ang mga higanting gagamba, ang mapanlinlang na sapot, at hinikayat niya ang mga tao na umalis sa bitag na ito. Ngunit heto ang tanong, kung ang mga malalaking institusyong ito ay biglang gumuho at mawala bukas dahil sa mga mensaheng tulad ng kay Olalo, anong uri ng estruktura o pamamayanan kaya ang itatayo ng mga tagasunod niya upang pumalit dito? Sa paglipas ng panahon, hindi kaya ang bagong pamayanang iyon ay mag-uumpisa ring maghahabi ng sarili nitong bagong sapot, mag-iipon ng sarili nitong yaman, at magiging isang panibagong gagamba na makakabit sa susunod na henerasyon? Isang napakagandang katanungan na nag-iiwan ng malalim na refleksyon. Paano nga ba nating may iwasang maging halimaw na sinusubukan nating kalaban? Sana ay may napulot ka sa pag-ilalim natin sa mga kakaiba at nakakapukaw isip na mga dokumentong ito. Asahan mo na marami pa tayong hihimayin at tutuklasin sa susunod na tiyak na magpapalawak ng iyong pananaw. Hanggang sa muli nating pagsusuri, manatiling mausa, huwag matakot magtanong at palaging maghanap ng bagong kaalaman. Paalam! Paalam! At tandaan, maging mapanuri sa lahat ng inyong naririnig at laging tingnan ang mas malaking larawan. Hanggang sa muli!